Biyaheng Russia naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong linggo para dumalo sa two-day ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ayon sa Foreign Affairs Department, malaking tulong ito para isulong ang interes ng bansa, partikular pagdating sa enerhiya at food security. Si Harley Valbuena, nakatutok. Mas matatag na supply ng enerhiya at pagkain para sa Pilipinas at sa ASEAN sa harap ng nagpapatuloy na krisis sa Middle East. Ito ang pangunahing layunin sa nakatakdang pagdalo ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, Russia mula June 17 to 18, 2026. Ayon sa Department of Foreign Affairs, bilang ASEAN 2026 Chair ay pangungunahan ng Pangulo ang ASEAN leaders sa pagharap kay Russian President Vladimir Putin para pagtibayin ang 35 taong dialogue relations ng Russia at ASEAN. Tatalakayin ng ASEAN-Russia Strategic Partnership sa biosafety and biosecurity, outer space and satellite applications, energy and food security, science and technology, trade and investment, tourism, education, at people-to-people exchanges. Welcome rin sa ASEAN kung mag-aalok ng tulong ang Russia sa pagtatatag ng isinusulong na regional oil stockpile. Samantala, kumpirmado na ring magkakaroon ng bilateral meeting si Pangulong Marcos Jr. kay President Putin. The discussions will center on the commemoration of the 50th anniversary of the establishment of the diplomatic relations between the Philippines and Russia. The meeting will likewise provide an opportunity to explore ways to further strengthen cooperation in areas of mutual interest, particularly energy security and food security. Isusulong din ang kapakanan at proteksyon ng nasa 15,000 overseas Filipino workers sa Russia na karamihan ay nasa services sector. Ito ang unang biyahe ng Pangulo sa Russia at maliit na delegasyon lamang ang kanyang dadalhin, kabilang ang ilang kinatawan mula sa DFA at Department of Trade and Industry. Tiniyak naman ng DFA na magiging kapaki-pakinabang sa Pilipinas ang biyahe ng Pangulo sa Russia, partikular na sa pagpapanatili ng seguridad at pagtugon sa mga krimen. Yung counterterrorism and transnational crime, this is where we are able to, get capacity building or training, which is very important for our law enforcement agencies to uphold the law, and also for our legal experts to be able to find ways to be able to address the emerging challenges. Kabilang sa mga dokumentong i-adopt sa ASEAN-Russia Commemorative Summit ay ang Kazan Declaration 2026, Joint Statements sa Energy and Cultural Cooperation at ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action 2026-2030. Harley Valbuena, IBC News.